For the record lang po, Mr. Chair. Noted. Salamat, Mr. Chair. Ngayon po mga tanong ko po para sa mga diskaya. Sabi niyo po, kailangan talagang magbigay ng suhol sa DPWH para magka-project. At ayon po sa inyong affidavit, kasama nga po sa binayaran nyo si Quezon City District Engineer Protesta. Sa tansya nyo po, magkano na lahat-lahat ang naibayad nyo kay DE Protesta? Your Honor, kadalasan naman po ay ano po yun, parang isa sa mga requirements po na kapag nakasingil ka, dapat balikan mo sila para magbigay po ng token. Kaya nga po, so magkano na po lahat-lahat ng token na sabi nyo ni-require kayong ibayad? Kay Protesta po. Your Honor, wala po akong data ngayon kasi nakaano po ako, Your Honor, nakakulong po ako sa basement po, kaya hindi ko po makulate yung iba pong mga data. Kahit hindi nyo po makulate ng eksakto, general recollection, dahil district engineer yan pinakamataas na ka-relate nyo sa Quezon City at sa isang distrito. In the tens of millions na ba? In the hundreds of millions na ba? Anong magnitude po? Kadalasan lang po, hindi ko po siya ma-plus ngayon. Base po doon sa collection po kasi namin, per collection po yun. Bali, ano lang po, percentage lang po. Kadalasan po mga nasa 5% po or mga 4% po, depende po sa uri ng project. Kaya nga po, magkano yung 4 to 5% ng lahat ng mga proyektong binayaran nyo si DE Protesta? Your Honor, hindi ko po masyadong ma-plus-plus. Hindi ko po masyadong makuha yung buong data kasi po per voucher lang po kung may collection po kami at saka lang po kami nagbibigay. Nasa hundreds of millions na ba ang running total so far? Wala pa naman po kasi... Nasa tens of millions na po. Malamang po siguro kasi Okay, ano po... tens of millions. Kasi po, hindi pa po kami nakakakolekta. So may collectible pa. Pero yun na yung magnitude, tens of millions na po. Kay DE Protesta pa lang. Kanino na po pinadadaan tuwing magbabayad kayo ng token kay DE Protesta? Kadalasan po, ano po yun, Your Honor, kadalasan po, sa mga tao lang din po nila. Sino-sino pong mga tao? Anong mga buong pangalan nila? Hindi ko po masyadong matandaan, Your Honor, kasi nasa bahay din po yung data din po, yung sulat kamay ko po. Sir, umaabot na sa tens of millions yan. Imposibleng hindi nyo kikilalanin yung taong pinadaanan nyo ng ganyang kalaking pera. Sino po ang tumatanggap ng token ninyo para kay DE Protesta? Kadalasan lang po, may naka-appoint lang po sila kung sino din po kadalasan yung mga negotiator sa bidding po na tumatanggap ng tinatawag na buyout. Sila din halos po yung kumukuha. Sino po yung negotiated or appointed negotiator na yon? Alam ko po, nasa cellphone ko po yun. Bali, ngayon po kasi bawal po ako magkaroon ng cellphone kasi nakakulong po ako sa basement po. Kahit yung huling appointed negotiator na tumanggap ng token nyo kay DE Protesta, yung recent memory. Yung dati po, yung panahon po ni DE de Vedadera, kay Ma'am Elena lang po namin, Ma'am Elena po namin ibinibigay. Pero yung Ma'am ngayon po, Elena. hindi ko na po matandaan na sa cellphone ko po kasi. Anong apelyido ni Ma'am Elena? Basta surname lang po, yung pangalan lang po ang alam ko eh. Pero doon po sa cellphone ko, nakalagay po doon yung parang apelyido niya, tapos kung ano pong title niya. So si Ma'am Elena ang appointed negotiator panahon ni DE de Venadera. Tapos tuwing nagpapadala kayo ng token kay DE Protesta, whether through Ma'am Elena or yung iba pang mga appointed negotiator, paano kino-confirm ni DE Protesta na natanggap na nila yung token galing sa inyo? Kadalasan po, minsan wala na pong confirmation. Ibig sabihin, wala nang smooth naman po ang Sir, trabaho. wala nang confirmation. Kung umaabot na ang running total sa tens of millions, hindi naman yan baryang pasa load or GCash. Siyempre, magko-confirm kung natanggap yung ganyang kalalaking pera. Paano po nagko-confirm si DE Protesta sa inyo? Kadalasan po, pag nagkikita rin po kami, halimbawa, namasyal ako sa office po nila. So, ano lang po, tawag dito, parang nagkakaintindihan na kami. Wala na pong follow-up. Ibig sabihin po, pag hindi ka na po napapahirapan o di kaya parang okay naman po yung next na collection mo pag nag-request ka ng billing,
ibig sabihin, okay na po yun. So tuwing papasyal kayo sa opisina ni DE Protesta, nagkakatinginan na lang kayo ng makahulugan or kakikindat sila at yan ay ibig sabihin confirm na tanggap ko na yung recent token nyo? Parang ganun po. Parang po, ganon. opo. Okay, so kahit papano, may confirmation. Kasama din po ba sa mga binigyan ninyo si dating o si NCR Regional Director Gerard Opulencia? Your Honor, hindi po. Wala po. Hindi. Kasama po ba sa nabigyan nyo na dati si QC First District Engineer Arturo Gonzales? Your Honor, hindi po. Hindi rin. Okay. Sabi nyo po sa komiteng ito, nagsimula kayo sa National Flood Control Projects noong 2016. Sinabi po yan ni Ms. Diskaya. Sa katunayan, kayo ang pinakamalaking contractor nung nakaraang administrasyon. Ayon sa Philippine Center for Investigative Journalism, mula June 16 to December 2017, 18 months lamang, 12 billion pesos ang halaga ng projects ninyo. So, halos 670 million pesos on average bawat buwan sa unang 1.5 taon lamang nung nakaraang administrasyon. Bakit po wala po kayong binanggit na proyekto mula 2016 hanggang 2022 sa inyong affidavit? Your Honor, kasi po yung invitation po dito sa sa committee ay about lang po doon sa flood control po na sinabi po ni mahal na presidente po natin about sa flood control po na from 2022 po. So Opo. kung hiningi ng Blue Ribbon Committee na mag-submit kayo ng supplemental affidavit ng mga flood control projects ninyo mula 2016 hanggang 2022, magagawa nyo po yon. Yes po, Your Honor. Alright, salamat. Now, Mr. Chair, mga tanong ko po kay former Undersecretary Bernardo. So, Yusek, tama ba itong isang sinabi ni Engineer Alcantara na sina Engineer Hernandez ang may ghost project pero kayo daw mayroong mga negosyo? Kasi umamin kayo sa may mali kayong ginawa. Sabi nyo, quote, hindi ako naging matatag at tapat sa pagtupad sa tungkulin. So ano po yung mga maling iyon? You deny only ghost projects pero you admit wrongdoing. Tama po? Yes po, Mr. Chair. Unang-una po yung aking deklarasyon kay Congressman Zaldico na tumanggap po ako ng sinasabi ni Alcantara, ni Engineer Alcantara, ng 1% doon sa kwan. Pero hindi ko po makumpirma kung ano. Basta tumanggap po ako doon. Hindi ko po alam na ang halaga. Ang iba naman po, yung mga proyekto na hinawakan niya ay dumaan po sa akin. Parang nung kinuha ko po sa kanya kinuha ko po yung listahan sa kanya, ay ipinasa ko po sa nagpondo. At the same time po nung dalin po niyang ang pera ay binigay ko po doon sa mga tao na kausap ko. So yun po yung ako po ay umaamin na naging instrumento doon sa mga pagkakataong yun. Okay, Yusek, pero I hope pwede kayong maging mas forthright sa mga huling tanong ko sa inyo dahil di naman ako makapaniwala na ang isang inhinyerong umabot sa mataas na antas ay hindi maalala kung 1% nga ba or more or less. So please be forthright sa committee ito hanggang sa huling mga tanong ko. Mr. Chair, I confirm po the 1% na sinasabi niya kasi sinabi po niya sa akin na mayroong 2% yung ilalabas ni Mr. Zaldi ni Congressman Zaldi. So sabi niya sa akin, boss, hati na tayo sa 2%. So yun po ay, kumbaga, pagka po nagbibigay siya, sinasabi po niya ay 1% yun nung pondo ni Congressman Zaldi. So yun po, Mr. Chair, ay inamin ko po yun na akin pong natanggap. Ngayon po, Yusek, yung inamin nyo pong katiwalian, whether itong 1% or yung iba pang ma-establish ng komite, hindi lang po yan sa Bulacan na nangyari, di po ba? Nangyari rin po yan sa ibang mga lugar na hawak ninyo. And I mean, kasi sabi nyo po, Luzon kayo, mula
Region 3 hanggang 5 at Visayas, so Region 6 hanggang 8. So yung ganito pong mga katiwalian, nangyayari din po ba sa ibang mga lugar na iyon? As far as me is concerned po, Mr. Chair, hindi po ako ang ano doon. Ito lang pong kay Alcantara ang kamukha po na nakalagay sa aking affidavit ay kinumpirma ko po na ito po'y talagang inaamin ko na sa mga pagkakataong ito ay ako po'y naging instrumento doon sa transaksyon na inano po sa kay Engineer Alcantara. Sa iba pong mga probinsya ng Region 3, bukod sa Bulacan, nangyayari din po ba yung ganitong mga katiwalian? Hindi ko po kayang sagutin yun, Mr. Chair. Sorry po kasi hindi po ako nakakaalam doon sa mga lugar na yun. Sa Region 4A po ba, nangyayari din yung ganitong mga katiwalian? Ako po, usually, ang naririnig ko lang po, hindi ko po kumpirmado, ay siyempre po pagka po ang mga proyekto ay nasa district. So district engineer po at mga representative po yung magkakausap dyan. Hindi ko na po alam kung anong detalye ng kanilang usapan. Yun po, Mr. Chair. Yung sa Region 4B po, bukod sa Mindoro Oriental at Occidental na tanyag na finiture ni Chairman Ping sa kanilang privilege speeches, nangyayari din ba sa ibang mga lalawigan ng rehiyong iyon? Mr. Chair, parang ang ano ko po ay hindi ko naman po masabing ano, pero tingin ko po nangyayari po yun doon na meron din ganyang transaksyon. Saka ko na lang itatanong yung Region 5 hanggang 8 kasi may isang kulang na lang ng 1 minuto natitira sa akin. Huling tanong na lamang po, Mr. Chair, kay Yusek Bernardo. Ayon sa isang interview kay dating DPWH Secretary Babe Singson, nagulat siya nung nabalitaan nila na biglang naging ASEC at USEC kayo pagkatapos nung kanyang term. Supposedly, nag-skip, nag-outrank kayo sa ibang mga career officials na nauna sa inyo sa department. So, tama po ba, nung 2016, kayo ay nirehire bilang ASEC at nung 2019 naman, kayo ay na-promote bilang USEC? Tama po? Mr. Chair, ako po nung naging assistant secretary, I was on secondment in the city of Manila. So, ang tingin ko po, kasi po naging district engineer po ako for almost 10 years at naging ARD po ako ng 3 taon. So, yung pong stint ko sa Manila ay I can consider po as kung hindi man po equivalent ng isang regional director ay tingin ko po ay malapit doon sa experience na yon bilang civil engineer na naging city engineer po ng Maynila. So, ako naman po yung nag-apply as assistant secretary noon, nag-apply po ako and it so happened po na na-qualify po ako as assistant secretary. So, ako Sino po, pong nag-recommend sa inyo maging ASEC noong 2016? I think during that time, I applied in the department, hindi ko na po maano, pero doon po kasi nung ako po yung naging na-appoint na assistant secretary, that was, I think, August na po ng 2016, Mr. Chair. So, but yung pong sinasabi ni Secretary Singson ay aware naman po siya sa aking stint sa department kasi ang tingin ko po, kamukha po nung 2012, I think, when I was the Assistant Regional Director of Region 4A, he was the one who recommended me for the CESO 4 position. Nagkaroon po ako ng rank noon from his recommendation as CESO 4. So siya po yung, he sent a letter po with my good performance to the CES board wherein afterwards, I was appointed as a CESO 4 po, as a career CESO 4 official. So, Yusek, huling tanong ko na lang, so please make it your answer worth it. Sino pong nagrekomenda sa inyo nung August 2016 at sino naman nag-back sa inyo nung 2019 nung kayo'y naging USEC naman? Mr. Chair, I would like to, na yung Assistant Secretary, nag-apply po ako noon sa department. Hindi ko na po maano noon kasi alam po ni Secretary Singson yan na while I was on secondment with the City of Manila, I usually talk to him and tell him na, Mr. Secretary, ang ano ko po ay sa DPWH. Kaya lamang po noon, ang sabi po niya sa akin ay tulungan ko si Mayor Erap
tulungan ko na rin po si Mayor Erap sa pagpapatupad ng mga proyekto. So nag-apply po ako nun, and then afterwards po, nung pong ako'y naging Assistant Secretary, I also applied in the position of Undersecretary. And it was not 2019 po, Mr. Chair. It was, I think, 2018 na po, nung ako po ay naging Okay, Yusek. Undersecretary. Pero wag nyo namang iwan itong huling mga segundo ko sa second round na to na hindi po nasasagot yung tanong ko. Are you telling the committee si Sec Singson ang nag-recommend sa inyo nung 2016 at nag-back sa inyo nung 2018 to 2019? Sino po yung mga taong iyon? Hindi ko po sinasabi, Mr. Chair, na si Secretary Singson kasi hindi na po siya secretary nung... Opo, so sino nung nga nag-apply. po? Si Mark Villar po was the incoming, Secretary Mark Villar was the incoming secretary during the time. 2016 or 2019? 2016. 2016. Sige, And then thank you po, 2019. Senator Ontiveros. Your time is up. Oh, sige. Last follow-up na lang, Mr. Chair, dahil Okay, hindi go pa ahead. nasagot. And in 2019, sino pong nag-recommend or nag-back sa inyo? Si Secretary Mark Villar po, So, Mr. both Chair. 2016 and 2019. Salamat. Mr. Chair, may I po? I was Quickly not lang, appointed- quickly, yeah, answer that. I was not appointed in 2019. I was appointed as Undersecretary, I think November of 2017. 2017. Salamat, Yusek. All right, Salamat, thank you. Mr. Chair. Thank you. Senator Marcoleta. Thank you, Mr. Chair. Thank you for watching. Don't forget to like, share and subscribe for the latest hot news of the press.